Hi guys! Samahan nyo nga pala kaming mamasyal dito sa bagong pasyalan sa Pasay. Ito nga pala yung Space and Time Cube at sobrang nagtitrending ito. Dito nga pala yan sa Conrad, Manila, katabi ng Mall of Asia. Ito nga at nilakad na nga namin papunta dito. At pagdating nga namin dito, grabe, napakadami na agad ng pila nila. Dahil bagong bukas nga to at trending na trending ngayon. Kaya ganito nakarami yung pila. Pumila kami ng 10:30. Pero hindi agad kami nakapasok. At sa sobrang dami nga ng tao, eto nga at nag-cut off na sila. Hindi daw sila pwedeng magpapasok ng ganun karami. Syempre, alam nyo na, mahirap na kapag sobrang daming tao sa loob. After ilang oras, ayan, 1 PM nakapasok na kami dito sa loob. Pero para lang yan makakuha ng ticket. Hindi pa kami papapasukin talaga. Meron nga pala silang locker dito. Kaya kung meron kayo mga bitbit, pwede nyo siyang ilagay dito sa locker. At safe na hindi talaga yun mawawala. Ito nga pala yung price list nila. Sa adults, 880 at sa kids naman is 680. Pero starting June 15, babalik na sila sa 1,280 sa adult at 1,080 naman sa kids. Pagkakuha nga pala namin ng ticket, nagpasyal muna kami dito kasi hindi pa naman kami agad papapasukin dahil 3 PM pa naman kami pwedeng pumasok sa loob. By oras nga pala ang pagpasok sa loob. Pwede pala kayong mag-book ng ticket sa Klook. Mas mura yata pag sa Klook kayo kumuha ng ticket. Pero pipila pa rin kayo pagdating nyo dito sa Space, Time and Cube. At pwede rin kayong pumunta dito sa labas dahil makikita nyo talaga yung Manila Bay, yung dagat dito. Ang ganda-ganda rin mag-picture dito kaso lang sobrang init guys. Almost 5 hours nga kaming nag-intay para lang makakapasok dito sa Space, Time and Cube. At ayun nga, habang nag-iintay kami, 2 beses na nakapagkape sa sobrang tagal. At kung may makakasama kayong bata, wag na kayong magsama kasi maiinip lang sila sa sobrang dami ng mga tao. 2:30 PM nga, ayan, bumalik na kami dito sa pila dahil baka tawagin na kami. Pero alas 3 talaga sakto kami pinapasok at eto nga hindi talaga maubos-ubos yung tao kahit hapon na. Finally, after 5 hours, ayan, nakapasok na kami dito sa loob. Ito muna yung pinuntahan namin, etong cinema. Yung sasakay kayo sa isang sasakyan na para kayong nagra-rides. Sobrang saya dito pero medyo nakakatakot dahil para talaga siyang umaandar. Ang ganda ng kanilang mga pinapakita. Kaya kung meron kayong mga kasamang kids, siguradong mag-e-enjoy sila dito dahil kami nga matatanda nag-enjoy. Syempre, mas mag-e-enjoy yung mga bata. After nun, dito naman kami nagpunta sa mga planet. Sobrang ganda rin dito. Ang gaganda ng mga kulay. Yun nga lang medyo crowded yung tao. Kaya kailangan kapag pupunta tayo dito, gusto nyo solo yung mga picture nyo. Ayan, weekdays na lang kayo pumunta. Pero based dun sa sinabi ng isang lalaki kanina, kahit daw weekdays, maraming tao. Dahil ganun nga talaga pag bagong bukas yung mga pasyalan. Timingan na lang talaga para makapagpa-picture ng solo or ng magandang kuha. Kaya maganda talaga kung may dala kayo mga tripod o mga selfie stick para makapag-picture kayo na maganda dahil yung iba is busy rin sila sa mga pagkuha ng mga magaganda nilang picture. At make sure lang guys, kapag pupunta kayo dito is busog kayo dahil sa sobrang haba ng pila. At pagdating nyo dito sa loob, syempre matatagalan kayo dahil magaganda talaga yung mga view. So ito nga pala yung sunod. So ito yung maraming lighting. Kung meron kayong mga astigmatism, ayan, medyo masakit siya sa mata lalo na kapag umiilaw siya na nag-iiba-iba yung kulay niya. Pero guys, sinasabi ko sa inyo, worth it yung pagpunta dito, yung 880 pesos nyo dahil sobrang ganda niya. Meron din pala ditong cube, pwede ka talagang magsayaw dito. Apakan mo lang kung ano yung sinasabi sa instruction at mag-e-enjoy ko din talaga dito. At yun nga, may bata nga, sobrang nag-e-enjoy sila dito. Hindi ko nga pala nagustuhan dito yung mirror nila kasi talagang mabubunggo ka dyan. Hindi mo makita kung saan ka lalabas dahil hindi mo alam na salamin na pala yun kaya mauumpog ka talaga. At ito yung maganda dito dahil meron swimming pool. Pwede
pwede ka pumunta sa baba para magpa-picture ka na para ka talagang nasa ilalim ng pool. Meron din sila ditong upside down na bahay, yung parang nakabaliktad ka. Magpapa-picture ka lang dyan sa loob. At dito naman sa side na to, pwede ka dyan magsulat ng mga notes na kahit anong gusto mo. At eto na nga yung exciting part dahil nandito na kami sa Space Tunnel. Grabe, ang ganda dito. Para talagang totoo yung mga pinapakita nila, kaya maa-amaze ka talaga. Kaya expect mo na marami talagang tao dito. Tumagal nga pala kami sa loob ng almost 3 hours dahil sa dami ng pinapakita nilang magagandang shots dito. Tanong nyo naman kung ano ba yung mode of payment nila. Pwedeng cash, pwedeng GCash, at pwede rin bank payments. At nag-open nga pala sila ng 10 AM to 10 PM. At ito nga pala yung LED lights nila. Ito yung attraction talaga dito. Gusto ko nga sana yung solo lang ako habang umiilaw ito mga LED lights. Katulad ng nakikita ko sa TikTok. Pero girl, sa sobrang dami ng tao, hindi talaga carry yun. Kaya kung gusto nyong pumunta kayo ng weekdays or yung patay talaga yung oras para masasolo nyo talaga yung magagandang shots dito. Kung itatanong nyo naman kung worth it ba ang 880 pesos na entrance dito, ang masasabi ko dyan is worth it na worth it naman. Yun nga lang, ito yung tipo na hindi mo babalik-balikan. Pero kung para sa mga kids, I'm sure na mas mag-e-enjoy talaga sila dito dahil marami dito na pambata. Meron din sila ditong yellow house na nakatagilid, kaya kailangan pag pumasok ka sa loob, marunong kang mag-balance dahil talagang matutumba at madudulas ka dito. Sobrang cute nga nito at favorite color ko pa. Meron nga din pala sila ditong aquarium na akala mo totoong mga isda yung mga nandito at upo ka lang sa gitna at akala mo nasa loob ka talaga ng aquarium o nasa ilalim ka ng dagat. After nga pala ng 3 hours, umalis na kami sa S. Maison dahil medyo pricey yung mga pagkain doon. Wala kasi itong mga Jollibee or mga McDo. Kaya ang maganda nga dito, katabi lang ng MOA. Dito kami pupunta sa MOA dahil doon kami kakain. Dito nga pala napili ng mga kaibigan ko kumain sa Din Tai Fung restaurant. Hindi ko pa natatry kumain dito at sabi nga nila masarap daw dahil nakakain na daw sila dito. At in fairness dito guys, kitang-kita mo kung paano nila gawin. At napakalinis din dito at napakabait ng mga crew nila. At yung mga food naman nila dito guys, sobrang sarap. Nagustuhan ko talaga dito yung dumplings at yung chow pan. Favorite ko kasi yun nasa Taiwan pa ako. Nung nagtatrabaho pa ako sa Taiwan. Ang sarap din itong noodles at yung price naman nila napaka-affordable dahil ang binayaran namin is nasa 1,200 plus lang. Pwede naman kayong mag-share sa isang order dahil 2 order yung ginawa namin at nag-share na lang kami. So ayun lang guys at eto pauwi na kami. Thank you nga pala kay Mitch at kay Joanna. Bye!